Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang ulam sa karinderya. Minsan, saktong-sakto ang timpla. Nakakabusog at mapapa-extra rice ka. Pero minsan, kahit mukhang masarap ang ulam, hindi mo pwedeng orderin kasi reserved na o kaya naman masyadong mahal para sa budget mo. Ang pag-ibig ay hindi lang basta pagtibok ng puso. Isa itong malaking scam kapag maling tao ang tinamaan mo. Lalo na kung ang taong gusto mo ay yung taong dapat tito ang tawag mo. At ang tanging koneksyon nyo lang ay ang best friend mong walang kamalay-malay na ang tito niya ay ginawa ko ng daddy sa panaginip ko. Ako si Chan, isang hamak na college student na ang tanging pangarap ay makapasa sa finals at magkaroon ng jowa na hindi toxic. Pero mukhang mapagbiro ang tadhana dahil binigyan niya ako ng best friend na si Junjun. Si Junjun ang definition ng loud and proud. Pero hindi siya ang bida dito. Ang bida dito ay ang tito niya. Nagsimula ang lahat isang Sabado ng gabi. Chan, bilisan mo nang magayos. Darating na yung si Tito Fred galing Canada. Magluluto raw siya ng steak. Wika ni Junjun habang nag-aayos ng lamesa sa kondo nila. Tito, yung kinikwento mong matanda na mahilig sa gardening. Tanong ko habang abala sa pag-scroll sa phone. Sa isip-isip ko, baka isang lolo na may bitbit na pasel at nakasuot ng pang-alis na polo ang darating. Anong matanda? 35 lang yun at saka huling kita ko sa kanya mukha siyang artista. Sagot ni Junjun. At ito, may nagdingdong. Bumukas ang pinto at doon, literal na huminto ang mundo ko. Akala ko ba steak lang yung lulutuin, pero bakit parang serve ready na itong pumasok sa pinto? Si Tito Fred, matangkad, moreno, at ang mga braso niya ay parang hinulma ng sining. Yung tipong kapag niyakap ka, pakiramdam mo ay safe ka na sa lahat ng inflation sa Pilipinas. Nakasuot siya ng simpleng white t-shirt na hapit sa dibdib niya at maong na short. Hi, Junjun. Long time no see. Boses na baritono niyang bati. Tapos lumingon siya sa akin. And you must be Chan. Ang laging kinikwento sa akin ni Junjun sa chat. Wika pa niya. Gumiti siya. At sabi ko, Lord, bakit may ganitong nilalang? Yung ngiti niyang may kasamang singkit ng mga mata na parang nangaakit ng hindi sinasadya. Hello po, Tito Fred. Fred, sir. Wika ko. Nahutal ako. Sa sobrang kaba ko, munti ko nang makain yung tinidor na hawak ko. Fred na lang, masyado formal lang tito. Sabi niya sabay kindat sa akin bago dumiretso sa kusina. Simula nun, alam ko na, hindi lang steak ang maluluto ngayong gabi. Mukhang puso ko rin ay dahan-dahang napiprito sa apoy ng kagwapuhan niya. Sabi nga nila ang tukso ay parang anino, laging nakabuntot, lalo na kung madilim ang paligid at tulog na ang bantay. At sa kaso ko, ang bantay ay ang best friend kong si Junjun na mas mahimbing pa sa mantika akong matulog pagkatapos uminom ng 2 bote ng beer.
Isang gabi naiwan kaming tatlo sa sala. Kakatapos lang naming mag-movie marathon. Si Junjun, ayun, nakanganga na sa sopa. Humihilik na parang motor na sira. Lakas talaga uminom ng pamangkin ko. Mabilis namang malasing. Wika ni Tito Fred habang nililigpit yung mga pinagkainan namin. Hayaan niyo na po, Tito. Ah, Pagod din po kasi yan sa school eh. Sagot ko habang tinutulungan siyang magpunas ng mesa. Pero ang totoo, ang hirap mag-concentrate. Amoy peppermint at mamahaling pabango si Tito Fred. At bawat galaw niya, bakit parang naka-slow motion sa paningin ko. Chan, stop calling me Tito kapag tayo lang dalawa. Pakiramdam ko kasi matanda ako. Sabi niya habang nakatitig sa akin. Ang boses niya seryoso na at ang sabi pa niya, Fred na lang. Sige Fred. Wika ako na halos pabulong. Nagkatinginan kami, ang lapit niya. Ang kamay ko napupunas ng mesa, muntik nang magpang-abot yung kamay niya at yung kamay ko. Biglang uminit yung paligid kahit nakatodo yung aircon. Alam mo, Chan, napansin ko, parang kanina ka pang nakatingin sa akin habang nanonood tayo. Biro niya pero may halong panunokso. Ha? Hala, hindi ah. Ang ganda lang ng movie. Depensa ko pero ramdam ko yung pamumula ng mukha ko at ang sabi ko pa, nakaka-relate lang ako sa bida. Talaga? Kahit na yung bida may secret crush na hindi dapat. Wika niya at bigla siyang humakbang papalapit. Isang hakbang na lang, magdidikit na kami at ang sabi pa niya, kasi ako, may napapansin ako sa iyo na hindi ko maipaliwanag. Hindi ako makagalaw. Parang nag-glue ang mga paa ko sa sahig. Hinawakan niya yung baba ko at handang iniangat yung mukha ko para magtama ang mga mata namin. Fred, baka magising si Junjun. Babala ako pero ang puso ko sumisigaw ng, sige pa Fred. Hayaan mo na siya. Malalim ng tulog niyan. Bulong niya sa mismong tenga ko. Ang init ng hininga niya parang kuryenteng gumagapang sa buong katawan ko. Doon ko unang naramdaman ang labi niya. Isang mabilis pero matamis na halik. Hindi ko inaasahan pero tumugod ako. Parang nagkaroon ng fireworks sa loob ng kondo. Ang dating tito ng best friend ko, ngayon ay ang lalaking ninanais ko. Pero bago pa lumalim ang lahat, biglang gumalaw si Junjun sa sofa. Uy, ano yan? Asan na yung chips? Ungol ni Junjun habang nakapikit pa rin. Mabilis kaming lumayo sa isa't isa. Kinuha ko agad ang basahan at nagpunas ng baso kahit tuyo na ito. Si Fred naman kunwari may chine-check yung remote. Wala Jun, matulog ka na ulit. Wika ni Fred pero nakita ko yung pagngiti niya sa gilid ng labi habang nakatingin sa akin. Doon ko nalaman, simula na ito ng isang magandang pagkakamali. Isang sikretong kami lang ang nakakaalam. Sa gitna ng tawanan at biruan naming tatlo. Sabi nila ang out of town trip daw ay ang ultimate test ng pagkakaibigan pero sa kaso namin, ito ang naging test ng aking poker face. Nag-aya si Tito Fred na magtagaytay. Isang overnight stay sa isang rest house para raw makapag-relax bago yung finals namin. John, isakay mo na yung bag mo sa trunk.
Si Tito Fred na yung magdadrive. Chill lang tayo. Masayang sabi ni Junjun habang may bit-bit pang malaking box ng donut. Habang naglo-load ako ng gamit, lumapit si Fred. Kaya mo ba, Chan? O gusto mo tulungan kita sa lahat? Yung sinabi niyang sa lahat ay may kasamang malokong tingin. Munti ko nang maipit yung daliri ko sa pinto ng kotse. Kaya ko po, Tito. Fred. Wika ako. Sa biyahe, si Junjun ang nasa shotgun seat. At ako naman sa likod. Pero si Fred, panay ang tingin sa rearview mirror. At bawat abot ko ng tubig sa kanya, sinasadya niyang haplusin yung palad ko. Ako naman, kagatlabi lang habang si Junjun ay busy sa pagkanta ng sintonadong karaoke sa phone niya. Pagdating sa rest house, doon na lumabas yung problema. Dalawa lang yung kwarto, isa kay Fred at isa sa aming dalawa ni Junjun. Dito tayo, Chan. Tabi tayo sa kama. Huwag kang malikot matulog ah. Biro ni Junjun. At eto gabi na. Tulog na si Junjun. Pagkatapos lumamon ng bulalo. Lumabas ako sa terrace para lumanghap ng sariwang hangin. Doon, nakatayo si Fred. May hawak na baso ng wine. Hindi ka pa natutulog? Tanong niya. Ang boses niya ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa Tagaytay pero ang tingin niya, nakakapaso. Hindi ako makatulog, Fred. Masyadong maingay yung utak ko. Sagot ko. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ng bewang ko at isinandal ako sa pader ng terrace. Maingay ba? O baka naman may hinahanap ka? Dito na nawala lahat ng kaba ko. Hinila ko yung collar ng shirt niya at hinalikan siya ng mariin. Doon sa terrace sa ilalim ng mga bituin, ramdam ko yung bawat haplos niya. Pumasok kami sa kwarto niya. Dahan-dahan, parang mga magnanakaw sa sarili naming damdamin. Fred, bawal to. Bulong ko habang tinatanggal niya yung t-shirt ko. Alam ko, kaya nga mas masarap, 'di ba? Sagot niya bago niya sinakop muli ang mga labi ko. Doon nangyari ang unang gabi ng pagpapadala sa tukso. Bawat ungol ay pinipigilan. Bawat galaw ay maingat dahil sa isang pinto lang ang pagitan namin kay Junjun. At sa gabing yun, naging akin si Fred. Hindi bilang tito, kundi bilang lalaking nagparamdam sa akin kung gaano kasarap ang bawal. Kinabukasan, bumaba kami para mag-breakfast na parang walang nangyari pero sa ilalim ng mesa, ang mga paa namin ay magkahawig. Isang sekretong pagsasalo sa gitna ng mainit na kape at sinangag. Sabi nila walang lihim na hindi nabubunyag, pero sa kaso namin ni Fred, ang tamang kasabihan ay walang lihim na hindi muntikang mabuko dahil sa kalituhan. Isang linggo na ang nakalipas simula nung mangyari ang sa Tagaytay. Balik Maynila kami pero ang tawagan namin ni Fred sa messenger ay parang bongbang sa sabog. Good morning, love. Kain ka na. At ang pinakadelikado sa lahat, miss na kita sa kama ko. Isang hapon habang nag-aaral kami ni Junjun sa kondo ni Fred, dahil mas mabilis yung wifi doon, biglang sumigaw si Junjun mula sa kwarto ni Fred.
Chan, halika rito. May nakita ako. Halos malaglag yung puso ko sa sahig. Tumakbo ko papasok sa kwarto. Bakit? Anong meron? Hawak ni Junjun ng isang pamilyar na kulay abo na brief. Gonggong ka talaga, Chan. Nakita ko to sa likod ng unan ni Tito Fred. Akala ko ba nawawala to nung nag-swimming tayo last month? Bakit nandito sa kwarto ni Tito? Nanlamig ang buong katawan ko. Yun yung brief na naiwan ko nung huling kuwiki namin ni Fred nung naliligo si Junjun. Ano kasi, hiniram ko kasi yung dryer ni Fred. Oo, tapos siguro nailapag ko dyan nung nag-aayos ako ng damit. Wika ko na nauutal. Eksaktong pagpasok naman ni Fred sa kwarto na may dalang merienda. Nakita niya yung eksena. Nakita niya yung hawak ni Junjun. Nakita niya na namumutla akong muka. Tito Fred, bakit may underwear ni Chan sa kama mo? Nag-overnight ba siya rito nung wala ako? O sisa ni Junjun na may halong pagtataka? Tumingin sa akin si Fred. Imbes na matakot, ngumiti lang ang lalaking ito. Yan ba? Ginamit niya yan. Yung banyo ko nung isang araw dahil sira yung sa inyo. Diba, Chan? Siguro naiwan niya yan nung magpalit siya. Oo. Yun nga, sira yung gripo namin. Diba, Jun? Pagsakay ko sa palusot. Sira? Kagabi lang nag-shower ako dun, okay naman Pagtataka ni Junjun. Ngayon lang nasira. Kaninang umaga lang. Wika ko. Sabay hablot sa brief ko. Sabi ko pa, dami mong tanong, mag-review na nga tayo. Nang makatalikod si Junjun, inindatan ako ni Fred sabay haplos sa balikat ko nang mabilis. Mag-ingat ka naman next time, love. Bulong niya sa akin na halos hindi marinig. Pero hindi pa doon natatapos ang kaba. Noong gabing yun habang kumakain kami ng dinner, biglang nagtanong si Junjun. Tito, bakit parang iba na yung amoy ng sabon mo? Amoy bench body spray, di ba? Yun yung gamit ni Chan. Nabulunan ako sa kinakain kong fried chicken. Uso naman yung sabon na yun, Jun. Tito Fred, aminin mo nga, may dinadala ka bang chicks dito? Usisa pa ni Junjun habang naniningkit ang mata. Wala akong chicks, Junjun. Sagot ni Fred habang nakatingin ng diretso sa akin. At ang sabi pa niya, isang espesyal na tao lang ang gusto ko makasama rito, pero secret muna. Ang hirap. Ang sarap na may kasamang takot. Bawat sulyapan namin sa hapagkainan, may kahulugan. I want you now. Pero kailangan dumaan sa pass the rice, please. Sabi nila ang selos daw ay parang asin sa sugat. Mahapdi na nakakairita pa. Pero paano ka magseselos kung sa paningin ng mundo, ikaw ay best friend lang ng pamangkin niya at siya ay tito lang na nagpapatira sa inyo.
Isang gabi may biglang dumating sa kondo. Isang magandang babae, si Monica. Ex-fiancé pala siya ni Fred galing Canada. Freddy, I miss you. Sigaw ni Monica sabay yakap na mahigpit kay Fred sa harap namin ni Junjun. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Freddy, bakit parang mas masarap pakinggan ng tito kaysa sa Freddy na yan? Monica, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Fred pero hindi niya tinanggal yung yakap. I'm staying here for a week. Namiss ko yung Pilipinas at ikaw. Sagot ni Monica sabay tingin sa amin. Oh, hi. You must be Fred's nephew? Pamangkin niya ako ma'am pero itong si Chan best friend ko lang. Sagot ni Junjun na parang wala lang. Sa buong gabing yun para akong nanonood ng isang pelikulang hindi ko gusto ang ending. Magkatabi si Fred at Monica sa sofa. Nagtatawanan tungkol sa mga alaala nila sa Canada. Ako, nakatitig lang sa notebook ko. Pilit na nag-aaral pero ang totoo, gusto ko nang itapon yung ballpen ko sa kanila. Chan, okay ka lang? Ba't parang baliktad yung binabasa mong libro? Bulong ni Junjun. Ha? Oo, technique to para mas mabilis ko ma-memorize. Palusot ko pero ang totoo, naiiyak na ako sa selos. Nang mag-CR si Monica at kumuha ng beer si Junjun sa kusina, hinila ko ni Fred sa gilid. Chan, makinig ka. Wala lang to. Bisita lang siya. Bulong niya na sinusubukang hawakan yung kamay ko. Bisita? Freddy, ang sweet nyo nga eh. Baka nakakalimutan mong tito ka lang dapat dito. Sagot ko na may halong pait. At ako, sino ba ako yung best friend na tinitikman mo lang kapag tulog si Junjun? Nagulat si Fred sa sinabi ko. Sabi niya, hindi yan totoo. Alam mong mahal kita. Freddy, where's the bottle opener? Sigaw ni Monica mula sa sala. Binitiwan ako ni Fred. Doon ko naramdaman yung realidad. Kahit anong gawin naming tago, siya ay may mundong kailangang balikan at ako ay isang secret lang na hindi pwedeng ibandera. Noong gabing yun, hindi ako nakatulog. Rinig ko yung tawanan sa labas. Gusto kong sumigaw, gusto kong aminin kay Junjun ang lahat pero natatakot ako. Natatakot ako na kapag nalaman nila, baka hindi lang si Fred ang mawala sa akin, kundi pati na rin ang nag-iisa kong matalik na kaibigan. Ang pag-ibig na bawal, parang utot. Pilit mong tinatago pero kalaunan, may amoy na lalabas at lalabas din. At ang amoy na to, amoy ng sakit. Dumating ang araw na kinatatakutan ko. Ang huling gabi ni Fred sa Pilipinas bago siya bumalik sa Canada. Kasama si Monica para ayusin ang negosyo nila doon. Walang aminan na naganap sa harap ni Junjun. Walang iskandalong sumabog. Ang tanging sumabog lang ay ang dibdib ko sa sobrang bigat. Nagdaos ng munting salo-salo sa kondo. Lasing na naman si Junjun. Si Monica naman abala sa pag-aayos ng kanilang mga maleta sa kabilang kwarto. Naiwan kaming dalawa ni Fred sa kusina. Naghuhugas ng mga huling baso. Chan. Tawag niya. Ang boses niya ay basag. Hindi na ito yung mapang-asaran na Fred na nakilala ko noong unang gabi.
Bakit Fred? Baka hanapin ka na ni Monica. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Pinipigilan ko yung mga luhang kanina pang gustong ko mawala. Hindi ko to gusto. Hindi ko to ginusto pero alam mo yung sitwasyon. Si Junjun, yung pamilya natin, hindi nila maintindihan. Paliwanag niya. Hinawakan niya ang basa kong kamay at pinaharap ako sa kanya. Alam ko namang hanggang dito lang tayo eh. Sabi ko, tuluyan ang pumatak yung luha ko. Sabi ko pa, masaya ako Fred. Masaya ako sa bawat gabi na tayo lang yung gising, sa bawat haplos na patago. Pero pagod na rin akong maging sikreto. Niyakap niya ako ng mahigpit. Isang yakap na punong-puno ng patawad at salamat. Hinalikan niya ako sa huling pagkakataon. Hindi na ito yung halik na punong-puno ng pagnanasa gaya ng sa Tagaytay. Ito ay halik ng pamamaalam. Maging masaya ka, Chan. Mag-aral kang mabuti. Balang araw, mahanap mo rin ng taong pwede mong hawakan ng kamay sa harap ng lahat. Bulong niya sa akin. Kinabukasan, hinatid namin sila sa airport habang kumakaway si Fred bago pumasok sa departure gate. Lumingon siya sa akin at bumulong ng walang tunog. Mahal kita. Gumiti lang ako habang ang puso ko ay dahan-dahang nadudurog. Pag-alis ng eroplano, lumingon sa akin si Junjun. Oh, Chan, bakit ka umiiyak? Mamimiss mo ba yung steak ni Tito? Biro niya. Oo, Jun. Sobrang sarap kasi nung steak niya eh. Mahirap nang makahanap ng ganun ulit. Sagot ko habang pinapahid ang luha ko. 5 taon ang lumipas. Nakapagtapos na ako at may maayos na trabaho. Si Junjun ayun, kasal na at may isang anak. At ako, minsan pa rin kaming nagkaka-video call ni Fred. May sarili na siyang pamilya sa Canada. At ako naman ay may kinakasama na rin bago. Isang lalaking pwede kong ipakilala sa lahat ng walang takot. Minsan kapag nagiinuman kami ni Junjun, nababanggit niya yung tito niya. Sayang no, hindi na bumalik dito si Tito Fred. Pero balita ko laging nagtatanong sa'yo yun. Humingiti lang ako. Hindi alam ni Junjun na sa isang lumang notebook ko sa ilalim ng kama, nakatago pa rin ang isang litrato namin ni Tito Fred sa Tagaytay. Yung litratong kinuha sa dilim kung saan magkadikit ang aming mga balikat at ang aming mga mata ay may kislap na kami lang ang nakakaunawa. Ang pag-ibig ay parang isang liham na sinulat sa tubig. Maaaring hindi ito mabasa ng iba at maaaring dahan-dahan itong mawawala sa agos ng panahon. Ngunit ang lamig at dampi nito ay mananatiling nakaukit sa balat ng nakaranas. Hindi lahat ng mahal kita ay kailangang marinig ng mundo. Minsan, sapat na yung bulong sa dilim. Ang mga nakaw na tingin sa gitna ng karamihan at ang katotohanan sa isang maikling yugto ng iyong buhay. Naging sayo ang isang taong hiram mo lang sa tadhana. Sapagkat ang pinakamatamis na pag-ibig ay hindi laging yung nagtatagal, kundi yung nagpabago sa'yo bago mo tuluyang binitawan. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.